Ang name badge ay nagsasabing housekeeper sa makapal na letra. Ang nanay ng asawa ko ay idiniin ito sa dibdib ko na may ngiti na parang makakahiwa ng salamin. At ang asawa ko, si Vanessa, nakatayo roon at tumatawa na parang pinakatawa-tawa niyang nakita. Nasa Grand Ballroom kami ng Sterling Hotel, napapaligiran ng 370 bisita na nakadesigner na damit at practice ng ngiti at kakadakma ko lang ng papel ko para sa gabing iyon. Hindi bilang asawa, hindi bilang pamilya, kundi bilang katulong. Para sa pamilya ang pagkain, Marco, sabi ni Vanessa nang malakas para marinig ng mga tao sa paligid natin. Naiintindihan mo, di ba tiningnan ko siya, talagang tiningnan, at napagtanto kong nakatingin ako sa isang estranghero na nakasuot ng mukha ng asawa ko. 9 years na kami kasal. 9 years ng pagbuo ng inaakala kong partnership, isang buhay, isang tunay na relasyon. Pero habang nakatayo roon sa ballroom, pinapanood siyang tumawa sa kahihiyan ko. Naintindihan ko na nabubuhay ako sa istorya na sinulat niya nang walang alam ko. Walang upuan para sa akin sa hapag ng pamilya. Tinanggal nila ito habang nagbibigay kami ng greeting sa mga bisita. Ang upuan ko, yung may name card ko, bigla na lang nawala. Sa lugar nito ay walang laman na espasyo na parang pahayag na inukit sa bato. Yumuko ako at tinanggal ang wedding ring ko sa daliri. Ang gintong singsing ay sumalamin sa ilaw mula sa mga chandelier sa itaas habang inilagay ko ito sa puting tablecloth. Diretso sa harap ni Vanessa at ng nanay niya, si Eleanor. Natigilan ang mga usapan sa paligid namin na parang mga domino na bumabagsak pabalik. Anong ginagawa mo, tanong ni Vanessa? Nanigas ang ngiti niya. Aalis, sabi ko. Gusto mo akong mawala sa hapag na to? Itinuturing ko ng tapos na, permanente. Naglakad ako palabas ng ballroom na may 370 pares ng mata na nakatingin sa likod ko at hindi ako lumingon kahit isang beses. Akala nila na ilagay na nila ako sa lugar ko. Akala nila sa wakas ipinakita na nila kung saan ako dapat nasa hierarchy na ginawa nila. Wala silang kaalam-alam kung ano ang gagawin ko. Ako si Marco Bautista at ito ang kwento kung paano sinubukan akong sirain ng asawa ko at pamilya niya sa sarili nilang selebrasyon. At kung paano ko binayaran iyon nang hindi itinaas ang boses kahit isang beses. Bago tayo magpatuloy sa susunod na nangyari, kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito, pakihit ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Mag-drop ng comment sa baba na nagbabahagi ng sarili mong karanasan sa toxic family dynamics. At ismash ang like button kung sa tingin mo dapat makatanggap ng katumbas ang mga taong nagpapahiya sa iba. Ngayon, magpatuloy tayo. 9 years na ang nakalipas, nakilala ko si Vanessa Morales sa isang community fundraiser sa downtown Manila. Ako'y 28, nagtatrabaho bilang project coordinator sa isang mid-sized construction company. Nagtatrabaho ng 60 oras bawat linggo at nagtatayo ng reputasyon bilang taong kayang lutasin ang mga problemang pinapayuko ng iba. Si Vanessa ay 26, maganda sa paraang walang kahirap-hirap na parang hindi siya nagtrabaho kahit kailan, na lumabas na mas malapit sa katotohanan kaysa sa naisip ko. Mayaman ang pamilya niya, lumang yaman, yung may country club membership at vacation homes na matagal nang nasa pamilya. Ang tatay niya, si Roberto, ang nagtayo ng Morales Development bilang isa sa pinakamalaking commercial real estate firm sa Metro Manila at paligid. Ang nanay niya, si Eleanor, galing sa banking family at tinatrato ang mga social event na parang military operation na kailangang perfect execution. Dapat nakita ko na ang mga warning signs nung engagement pa lang ang paraan ng pagwawasto ni Eleanor, kung paano ko hawakan ang tinidor sa hapunan, ang casual na komento tungkol sa work clothes ko kapag dumadating ako sa family events na hindi nakasuit. Ang subtle na pagredirect kapag sinusubukan kong mag-ambag sa usapan tungkol sa negosyo o investments na parang background noise lang ang opinyon ko na sobrang polite nilang hindi direktang binibigyang pansin. Pero in love ako kay Vanessa o kahit sa bersyon niya na umiiral kapag kami lang dalawa. Mainit siya, masaya. Pinaparamdam niya sa akin na ako ang pinakamahalagang tao sa anumang kwarto na kinaroroonan namin.
Hindi ko napansin hanggang pagkatapos ng kasal na nawawala ang init na iyon sa sandaling pumasok ang pamilya niya. Ang unang tunay na insidente ay nangyari 6 na buwan pagkatapos ng kasal namin. Nasa Sunday dinner kami sa Morales Estate, ang malawak na property nila sa Forbes Park na may tanawin na nagpapaintindi kung bakit nag-aaway ang mga tao dahil sa lupa. Si Eleanor ang nakaupo sa ulo ng hapag, nag-uusap tungkol sa charity gala na ino-organisa niya nang banggitin ko na nanalo ang company ko ng major contract para i-renovate ang convention center sa Maynila. "Maganda yan, Marco," sabi ni Eleanor nang hindi tumitingin mula sa alak niya. "Vanessa, naalala mo bang mag-RSVP para sa anniversary party ng mga Henderson?" Parang hindi ako nagsalita, parang nasipsip ng mamahaling wallpaper ang mga salita ko at nakalimutan. Hindi man lang ako nilingon ni Vanessa, diretso siyang nag-launch sa usapan tungkol sa gift ideas habang nakaupo ako roon na nagtataka kung may nakarinig ba talaga sa akin sa hapag. Naging pattern na iyon. Family gatherings kung saan physically present ako pero socially invisible. Mga usapan na dumadaloy sa paligid ko na parang piraso lang akong muebles. Ang unti-unting pagbabago ni Vanessa mula sa loving wife tungo sa taong tinatrato ang kasal namin na parang side project na nawalan na siya ng interes tapusin. Ang talagang nakakainis na parte ay kung gaano kabagal itong nangyari. Maliit na erosyon na sobrang dahan-dahan na hindi mo napapansin na nakatayo ka na sa gilid ng bangin hanggang tumingin ka pababa at wala kang makita kundi hangin. Nagsimulang gumugol si Vanessa ng mas maraming oras sa bahay ng magulang niya. Nagsimulang magdesisyon tungkol sa buhay natin nang hindi ako kinukonsulta muna. Nagsimulang ipakilala ako sa social events bilang asawa kong si Marco na may tono na parang nagulat pa rin siya sa katotohanang iyon. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol dito ng maraming beses, nagsuggest ng marriage counseling, nagpropose na magbakasyon kaming dalawa lang, malayo sa impluwensya ng pamilya niya. Sa bawat pagkakataon ay pumapayag siyang kailangan namin magtrabaho sa relasyon, nangangako ng pagbabago, tapos babalik sa parehong pattern sa loob ng ilang araw. "Masyado kang sensitive," sabi niya, kapag binabanggit ko kung paano ako trinato ng pamilya niya. Wala naman silang masamang ibig sabihin. Ganyan lang talaga sila. Pero hindi aksidente ang pag-dismiss at pag-diminish sa'yo ng tao. Hindi iyon basta nangyayari. Iyon ay pagpili na inuulit-ulit hanggang maging pundasyon ng pagtingin nila sa'yo. Ang event na naging breaking point ko ay nagsimula 3 buwan bago ang humiliation sa ballroom. Inanunsyo ni Eleanor na ang pamilyang Morales ang magho-host ng annual charity gala nila sa Sterling Hotel, isang malaking fundraiser na umaakit sa mayayamang elite ng Maynila at nagpapataas ng daan-daang libo para sa iba't ibang cause. Ang theme ngayon ay Night of Elegance at pinlano ito ni Eleanor na may intensity na parang nag-oorganisa ng maliit na military campaign. "Siyempre nandyan ka, Marco," sabi ni Eleanor sa isa sa mga Sunday dinner. "Hindi yan tanong. Kailangan namin ng tulong sa logistics. Magaling ka naman sa ganyan. Di ba dapat sinabi ko ng hindi noon mismo? Dapat nakita ko ang bitag na inilalagay, pero gusto kong patunayan ng isang bagay. Gusto kong ipakita sa kanila na kayang mag-ambag ng meaningful sa mundo nila kahit hindi ako ipinanganak doon. Masaya akong makatulong," sabi ko. Pinisil ni Vanessa ang kamay ko sa ilalim ng hapag at akala ko suporta iyon. Pagtingin ko pabalik, malamang nakuha niya lang ang kaginhawaan na pumayag ako ng walang resistensya. Ang susunod na 3 buwan ay masterclass kung paano pinapanatili ng mayayamang pamilya ang hierarchy nila. Binigyan ako ni Eleanor ng mga tasks, oo, pero lahat service-oriented. Coordinating sa vendors, confirming RSVPs, checking delivery schedules, mahalagang trabaho, pero yung nagpapanatili sa akin sa background habang nasa center stage ang pamilyang Morales. Hindi ako nagrereklamo. Ginawa ko ang trabaho ng efficient, nilutas ang mga problema bago pa maging krisis, at akala ko nakakakuha ako ng respeto sa pamamagitan ng competence. Ang ginagawa ko pala ay pinapalakas ang paniniwala nila na ang tamang papel ko ay support staff para sa showcase events nila. Sa umaga ng gala, maaga akong nagising at sinuot ang tuxedo na tinulungan akong piliin ni Vanessa. Magkasama kaming namili,
Isa sa mga bihirang sandali nitong mga nakaraang buwan na mukhang genuinely engaged siya sa akin bilang partner. Perfect ang fit ng tux. Mukha akong bagay sa mundo ng pamilya niya. "Gwapo ka," sabi ni Vanessa. "Inaayos ang bow tie ko sa salamin ng kwarto namin." "Maganda ka," sagot ko, at sincero iyon. Naka-midnight blue gown siya, na malamang mas mahal pa sa unang kotse ko. Ang buhok niya ay naka-updo para ipakita ang diamond earrings na ibinigay ng tatay niya sa huling birthday niya. Sa isang sandali, habang nakatayo kaming magkasama sa reflection namin, naisip ko na baka maging maayos pa. Baka maging turning point ang event na ito, pagkakataon na patunayan sa pamilya niya na higit ako sa binigay nilang credit. Dapat mas alam ko na. Dumating kami sa Sterling Hotel 2 oras bago magsimula ang event. Nabago na ang ballroom, puno ng crystal at silk at strategic lighting na parang larawan mula sa luxury magazine. Si Eleanor ay nagdidirekta ng final preparations na parang general na nagre-review ng tropa bago ang laban. "Marco, mabuti. Nandito ka na," sabi niya nang walang paligoy-ligoy. "Dumating na ang name badges. Matutulungan mo bang isort ayon sa table assignment?" Ginugol ko ang susunod na oras sa pag-aayos ng daan-daang maliit na card habang lumulutang ang pamilyang Morales sa ballroom. Binabati ang early arrivals at tinatanggap ang papuri sa venue. Paminsan-minsan ay lililingon si Vanessa sa akin na may ekspresyong hindi ko mabasa. Parang humihingi ng paumanhin. Nahihiya. Nawawala ito ng mabilis para ma-decipher. Iyon ang pagkakataon na lumapit sa akin si Eleanor na may name badge sa kamay. "Marco," sabi niya, ang boses niya ay may partikular na tono na ginagamit ng mayayaman kapag magbibigay sila ng suntok at itatawag na pabor. May maliit na issue sa seating arrangements. Kailangang mag-last-minute changes. Idiniin niya ang badge sa dibdib ko at tumingin ako pababa para basahin. "Housekeeper." Naka-capital letters ang salita, imposible na maliitin. Sa paligid namin, nagsisimula ng humina ang usapan habang napapansin ng mga tao ang nangyayari. Nakatayo si Vanessa mga 15 talampakan ang layo, nanonood. Hindi gumagalaw, hindi sumasagap, nanonood lang. Dapat pagkakamali to, sabi ko, pinanatili ang antas ng boses kahit tumataas ang init sa dibdib ko. "Walang pagkakamali," sagot ni Eleanor na may ngiti na halos mukhang sympathetic kung hindi mo napansin ang kalkulasyon sa mata niya. "Kailangan namin ng taong tutulong coordinate sa hotel staff ngayong gabi. Napakatulong mo sa logistics. Natural na fit na parang ikaw." Lumapit noon si Vanessa at sa isang split second, akala ko ipagtatanggol niya ako. Sa halip, tumawa siya. Talagang tumawa na parang nakakatuwa ang biro ng nanay niya imbes na publicly demote ang asawa niya. "Para sa pamilya ang pagkain, Marco," sabi niya. Ipinapahayag ang boses ng sapat para marinig ng mga bisitang malapit. "Naiintindihan mo, di ba tiningnan ko siya at may bumago sa loob ko na fundamental. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito misunderstanding. Ito ay sinadyang pagpapahiya na ibinigay ng asawa ko at nanay niya sa harap ng daan-daang tao na kumakatawan sa social world nila. Ang hapag na inaasahan kong uupuan ko ay kita mula sa kinatatayuan namin. Nawala na ang name card ko, pinalitan ng sa iba, sa taong bagay, sa taong karapat-dapat umupo kasama ang pamilyang Morales. Doon nagkristal ang lahat ng may perpektong brutal na clarity. Hindi ako partner ni Vanessa. Ako ang project niya, ang working class na lalaki na dinala niya sa mundo ng pamilya niya para patunayan ang isang bagay sa sarili niya. At ngayong nawala na ang novelty, inia-assign na ako sa tamang station ko. Yumuko ako at tinanggal ang wedding ring sa daliri ko. Simple ang galaw, mechanical. Pero parang binabasag ang kadena na hindi ko alam na naroon. Ang gintong singsing ay tumama sa puting tablecloth na may maliit na tunog na parang umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Vanessa. Sa wakas ay natigilan ang ngiti niya. "Aalis," sabi ko. "Gusto mo akong mawala sa hapag na to?" Itinuturing ko ng tapos na, permanente. Hindi ako naghintay ng sagot niya. Hindi ako gumawa ng eksena o nagbigay ng dramatic speech. Lumiko lang ako at naglakad patungo sa exit ng ballroom.
Matatag ang mga hakbang ko sa marmol na sahig habang nanonood ang 370 bisita sa iba't ibang antas ng gulat at kalituhan. Sa likod ko, narinig ko si Eleanor na bumulong ng matalim kay Vanessa. Narinig ko ang asawa kong kinakabahan na tumawa at sabihing dramatic lang siya. Huminahon yan at babalik. Pero hindi ako babalik. Hindi sa ballroom na iyon. Hindi sa pamilyang iyon, at hindi sa kasal na itinayo sa pundasyon ng kakayahang tanggapin ko ang mas mababa sa nararapat sa akin. Lumabas ako ng Sterling Hotel at pumasok sa parking lot kung saan nakapark ang truck ko na napapaligiran ng BMW at Mercedes. Hindi pa ako naaabala noon ng contrast na iyon. Ngayon ay parang ebidensya ito ng isang bagay na dapat nakita ko taon na ang nakalipas. Nagmaneho ako pauwi sa bahay na binili namin ni Vanessa. Isang modest 2-bedroom sa magandang subdivision na hindi kailanman inaprubahan ng pamilya niya. Masyadong maliit, masyadong ordinary, masyadong malinaw na binili ng taong nagtatrabaho para mabuhay imbes na magmana ng trust fund. Sa unang beses sa loob ng 9 years, tiningnan ko ang bahay na iyon ng malinaw. Nakita kung paano unti-unting na-overtake ng taste ni Vanessa. Kung paano na-infect ng aesthetic ng pamilya niya ang bawat kwarto hanggang wala nang naramdaman kong akin. Bigla, hindi na ang wronged party ang pamilyang Morales. Sila ang mayayamang elitista na nagpahiya sa working class na manugang para sa entertainment. Nasuri ng muli ang charity work ni Eleanor. Nagsimulang magtanong ang mga tao kung genuine ba ang philanthropy niya o isa lang itong paraan para mapanatili ang social status. Ang social media presence ni Vanessa na dating puno ng supportive comments ay naging hostile. Tinawag out ang behavior niya, hiniling na sagutin niya ang ginawa niya. Tinanong kung paano makakatawa ang isang tao habang publicly humiliated ang asawa. Tumahimik ang pamilyang Morales. Wala nang vague social media posts, wala nang whisper campaign sa social network nila. Simpleng nag-withdraw sila sa mundo nila ng country clubs at exclusive events kung saan pwede nilang magpanggap na wala ang iba. Nag-move on ako, na-promote sa trabaho. Nagsimulang mag-date ulit ng maingat na may clear boundaries at honest communication tungkol sa gusto ko sa relasyon. Bumili ng maliit na bahay na buo kong akin. Pinalamutian ng eksakto kung paano ko gusto. Walang impluwensya ng aesthetic ng iba sa espasyong tinitirhan ko. 1 taon pagkatapos ng divorce, nagkita kami ni Vanessa sa isang grocery store. Pareho kaming natigilan sandali. Pagkatapos ay lumapit siya na may mukhang kinakabahan sa mata. "Marco," sabi niya, "kumusta ka na?" "Mabuti," sagot ko ng tapat. "Talagang mabuti. Nakita ko ang promotion announcement mo sa LinkedIn. Congratulations." "Salamat." Nag-shift siya ng bigat, malinaw na may gustong sabihin pero nahihirapan sa mga salita. Sa wakas, tinanong niya, "Naiisip mo ba minsan ang nangyari? Tungkol sa atin minsan, inamin ko, pero kadalasan iniisip ko ang natutunan ko rito. Na may mga taong magre-respeto lang sa'yo kung handa kang umalis kapag hindi nila ginagawa." Mukhang gusto ni Vanessa na sumagot, pero nakalagpas na ako sa kanya, nagpapatuloy sa aisle na may shopping cart at reconstructed life ko. Hindi ko na siya nakita pagkatapos noon. Narinig ko sa mutual connections na nag-asawa siya sa wakas sa isang lalaki mula sa approved wealthy family, nagkaroon ng uri ng kasal na pangarap ng nanay niya, nanirahan sa eksaktong buhay na pinalaki siya para mamuhay. Mabuti para sa kanya. Sinsero ko iyon nang walang sama ng loob o resentment. Nahanap niya ang lugar niya sa mundo na bagay sa kanya, at nahanap ko ang akin sa mundo kung saan pinahahalagahan ng mga tao para sa kung sino sila, imbes na kung ano ang maiaalok ng apelyido nila. Ang name badge na nagsimula ng lahat. Ang housekeeper label na idiniin ni Eleanor sa dibdib ko ay nagturo sa akin ng mahalagang bagay. Minsan, ang pinakamalupit na magagawa ng isang tao ay ipakita sa iyo ng eksakto kung paano kanila nakikita. Pero kapag alam mo na ang katotohanan iyon, pwede kang magdesisyon ng informed kung gusto mo pang manatili sa linya ng paningin nila. Pinili kong lumabas ng buo mula sa vision na iyon. At sa paggawa noon, natuklasan ko na ang buhay na sinubukan kong pagkasya ay hindi sulit ang halaga ng pagpasok.
Sa gabing iyon sa Sterling Hotel, nang inilagay ko ang wedding ring ko sa puting tablecloth at lumakad palayo sa 370 judging eyes, hindi ko sinira ang mundo ni Vanessa. Tinanggal ko lang ang sarili ko mula rito. Ang distraction na sumunod, ang social media backlash at damaged reputations at quiet retreat mula sa public scrutiny, iyon ay sarili nilang ginawa. Akala nila inilagay nila ako sa lugar ko. Sa halip, ipinakita nila sa akin ng eksakto kung saan hindi ang lugar ko. At minsan iyon ang pinakadakilang regalo na maibibigay ng isang tao. Kahit hindi nila sinasadya na ganoon ang intensyon kundi kalupitan. Ako si Marco Bautista. Kasal ako sa babaeng mas pinahahalagahan ang appearances kaysa integrity, na pinili ang approval ng pamilya kaysa sa marriage vows namin, na tumawa habang publicly humiliated ako dahil mas madali iyon kaysa tumayo para sa tama. At lumakad ako palayo sa lahat noon na wala akong dala kundi ang self-respect at kalayaan ko, na lumabas na ang tanging bagay na talagang mahalaga. Kung na-resonate sa'yo ang kwentong ito, gusto kong marinig ang sarili mong karanasan sa comments sa baba. Nabaklasan ka na ba sa mga taong hindi ka pinahahalagahan? Paano ka nag-rebuild pagkatapos ng desisyong iyon? Pag-usapan natin. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kwento tungkol sa pagtatanggol sa sarili kapag ang mga dapat sumuporta sa iyo ay pumili na hindi gawin. Salamat sa panonood. Ang artwork sa dingding ay mga pinili ni Eleanor. Ang furniture ay galing sa mga tindahan na may business connection si Roberto. Kahit ang home office ko ay reorganized para tumugma sa vision ni Vanessa kung paano dapat magmukha ang professional space. Na-erase ako sa sarili kong buhay ng dahan-dahan, hindi ko man lang napansin. Kinuha ko ang laptop ko at nagsimulang gumawa ng listahan. Hindi emosyonal na listahan, hindi revenge fantasies, kundi practical assessments ng sitwasyon ko, assets, debts, legal options, timeline para sa separation. Nagtrabaho ako buong gabi, nagtatayo ng strategy para sa extraction na may parehong methodical approach na ginagamit ko sa anumang complex project. Pagsapit ng madaling araw, may plano na ako. Umuwi si Vanessa bandang 2:00 ng madaling araw. Hindi matatag ang mga hakbang niya sa hagdan. Narinig ko siyang tumigil sa labas ng pinto ng office ko, pero hindi siya kumatok, tumayo lang sandali bago pumunta sa kwarto namin. Kinabukasan, nakita niya ako sa kusina na nakabihis na para sa trabaho. Kailangan nating mag-usap tungkol sa kagabi, sabi niya. Nagbubuhos ng kape na parang isa lang itong karaniwang morning disagreement na maaayos sa usapan. Hindi, sagot ko. Hindi na. Kumurap siya, malinaw na hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Marco, pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Hindi ka pwedeng basta umalis sa charity gala ng ganon. Panoorin mo akong gawin ulit yan, sabi ko. Kinuha ang briefcase ko. Magfi-file ako ng divorce sa linggong ito. Makikipag-ugnayan ang abogado ko sa sayo. Natigilan ang coffee mug ni Vanessa sa kalahati papunta sa bibig niya. Hindi ka seryoso. Seryoso na seryoso ako. 9 years akong trinato na parang accessory sa narrative ng pamilya mo. Kagabi ang final demonstration ng isang bagay na dapat nakita ko taon na ang nakalipas. Tapos na ang kasal na to. Marco, overreacting ka. Hindi naman sinadya ni Mommy ang name badge. Miscommunication lang yon. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan, at nakita ang kalkulasyon sa mata niya. Hindi siya nagsisisi sa nangyari. Nagsisisi siya na tumugon ako sa paraang nag-disrupt sa comfortable narrative niya. Miscommunication, ulit ko. Iyon ba ang tawag mo ngayon? Ano pa ba sinadyang pagpapahiya? Public demonstration, kung paano ako tinitingnan ng pamilya mo, iyong pag-endorse mo sa assessment nila sa pamamagitan ng tawa mo at katahimikan mo. Inilagay ni Vanessa ang coffee mug niya ng may forced calm. Dramatic ka. Hindi, sabi ko, patungo sa pinto. Malinaw ako. Sa unang beses sa loob ng 9 years, nakikita ko ang sitwasyon ng eksakto kung ano ito. At ang nakikita ko ay kasal ako sa taong mas pinahahalagahan ng approval ng pamilya kaysa sa marriage vows natin. Iniwan ko siya sa kusina namin at pumunta sa trabaho. Agad napansin ng boss ko na may iba. Okay ka lang ba, Bautista, tanong niya. Nakita ako sa hallway. Sa totoo lang? Sabi ko. Mas mabuti pa ako kaysa sa mga nakaraang taon. At sinsero iyon.
Ang bigat na daladala ko, ang constant effort na magkasya sa espasyong hindi para sa akin ay nawala sa sandaling tinanggal ko ang singsing na iyon. Ang divorce process ay mabilis na natapos nang malinaw kung gusto ko lang ng clean separation nang walang hiningi mula kay Vanessa maliban sa kalayaan at self-respect ko. Hindi ako nakipaglaban para sa bahay, hindi humingi ng alimony, hindi sinubukang mag-claim ng bahagi ng yaman ng pamilya niya. Ang gusto ko lang ay ang kalayaan at self-respect ko pabalik. Inaasahan ni na Vanessa at pamilya niya na lalaban ako, na magra-rage o magmamakaawa o susubukang manalo pabalik sa good graces nila. Nang hindi ko ginawa ang mga iyon, nang simple kong iproseso ang paperwork ng may clinical efficiency, mukhang mas nalito sila kaysa sa anumang dramatic confrontation. 2 beses tumawag si Eleanor. Hindi ko sinagot ang dalawa. Nag-iwan siya ng voicemails na dapat mag-usap kami, na nag-aalala ang pamilya, na sigurado akong maayos natin. Dinilit ko ang parehong mensahe nang hindi lubos na pinapakinggan. Isang beses dumating si Roberto sa office ko, ang mamahaling suit at entitled demeanor niya ay mukhang out of place sa practical construction company environment namin. Na-intercept siya ng boss ko bago makarating sa desk ko at politely pero firmly na escort palabas. Mukhang sinubukan ni Roberto na ipaliwanag na family check lang siya na nag-prompt sa boss ko na sumagot. Sa sinabi ni Marco sa akin, huminto kayo sa pagtrato sa kanya bilang pamilya, mga 9 years na ang nakalipas. Finalize ang divorce 4 na buwan pagkatapos ng gabing iyon sa Sterling Hotel. Pinirmahan ko ang papeles sa office ng abogado ko. Lumabas sa isang hapon sa Maynila na parang mas magaan at napagtanto kong tunay akong masaya sa unang beses mula noong hindi ko na matandaan. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Dahil kahit na-extract ko na ang sarili ko mula sa orbit ng pamilyang Morales, hindi pa tapos ang pagsisikap nilang kontrolin ang narrative ng failure ko. 2 linggo, pagkatapos ng finalization ng divorce, nagsimula si Vanessa ng campaign sa social media na nagpapakita sa kanya bilang wronged party, mga larawan ng kasal namin na may captions tungkol sa broken promises, vague references sa kawalan ko ng kakayahang i-handle ang pressures ng lifestyle namin. Carefully worded implications na inabandon ako ang kasal dahil sa minor disagreements. Nagrally ang mga kaibigan niya sa paligid niya na may comments ng sympathy at support. Sumara ang social circle ng pamilyang Morales, pinapalaganap ang version nila ng events sa upper-class network ng Maynila. Narinig ko sa mutual acquaintances na ako'y inilalarawan bilang unstable, dramatic, hindi makapag-appreciate ng meron ako. Sa unang panahon, binalewala ko ito. Hinayaan silang magkwento ng kahit anong magpapaginhawa sa kanila tungkol sa nangyari. May mas mahalaga akong pagtuunan, tulad ng pag-rebuild ng buhay na buo kong akin. Pero nang makatanggap ako ng tawag mula sa dating client, isang small business owner, na inayos ko ang office renovation 3 years na ang nakalipas. Narinig niya ang concerning things tungkol sa reliability ko at gusto niyang malaman kung dapat siyang mag-alala sa pagre-recommend sa akin para sa future projects. Doon ko napagtanto na hindi lang social gossip ang narrative ng pamilyang Morales. Nagsisimula na itong makaapekto sa professional reputation ko, sa kakayahan kong kumita sa lungsod na malaki ang impluwensya nila. Kaya ginawa ko ang bagay na iniiwasan ko. Isinulat ko ang buong kwento ng gabing iyon sa Sterling Hotel. Bawat detalye mula sa name badge hanggang sa tawa ng asawa ko hanggang sa nawawalang upuan sa hapag ng pamilya. I-post ko ito sa social media nang walang embellishment, walang dramatic flourishes, simpleng straightforward account lang ng nangyari. Agad at overwhelming ang response. Sa loob ng 24 oras, libu-libong beses na na-share ang post. Mga taong hindi ko kilala ang nagko-comment ng sarili nilang kwento ng pagpapahiya mula sa in-laws o spouses, ng pagtitiis sa subtle abuses na naipon sa mga taon. Sinubukan ng mga kaibigan ng pamilyang Morales na ipagtanggol sina Vanessa at Eleanor, pero ang mga paliwanag nila ay tunog eksakto kung ano sila, excuses para sa inexcusable behavior. Pinulot ng local media ang kwento. Isang reporter mula sa Philippine Star ang nag-contact sa akin para sa interview. Tumanggi ako dahil nasabi ko na ang lahat ng kailangan sabihin sa initial post na iyon, pero sapat na ang publicity para ganap na mabago ang narrative.